At ang mga body refining cultivators, masyadong mahina ang kanilang lakas. Kaya wala silang kayang hukayin. Napakaraming sikreto na nauugnay sa True Dragon Nest. Ngunit isang sikreto ang napakinabangan, at iyon ay ang Dragon Rearing Plan. Sa loob ng True Dragon Nest, maraming labi ng mga True Dragons. At bawat 100 taon, 10 eggs ang mabubuhay muli. Ang mga labi na ito ay kailangang lumaban sa isang Sea of Blood upang mag-evolve sa isang True Dragon's body. Gusto ng True Dragon na gamitin ang mga geniuses sa Cultivation World upang patatagin ang mga labi nito. At ang Cultivation World ay lubos na sumusuporta dito dahil sa loob ay hindi lamang mayroong supernatural treasures, kundi pati na rin ang pagkakataon na magkaroon ng Master-Servant contract sa isang True Dragon at gawin itong isang pet. Nagalak si Xiao Yun. Kaya, ang Dragon Nest ay may 3 benepisyo. Una, makakakuha ka ng mga natural treasures. Pangalawa, mayroon kang pagkakataon na maligo sa dugo ng mga labi ng True Dragon para madagdagan ang iyong cultivation. Pangatlo, para gawing pet ang isang labi ng True Dragon. Kung gayon, magkakaroon ako ng karagdagang super assistant sa tabi ko. Tuwang-tuwa si Xiao Yun. Kailan magbubukas ang Dragon Nest? Nag-alinlangan si Dit Ian. Huwag kang magmadali. Magbubukas lang ito sa 1 taon. Ang Dragon Nest ay lubhang mapanganib, at kailangan mo nang hindi bababa sa 500,000 G ng lakas para maging matatag. Kung hindi mo pa naabot ang yugtong iyon, hindi kita papayagan pumasok. Buong kumpiyansang sinabi ni Xiao Yun, Master, magpahinga ka lang. Tiyak na aabot ako sa 700,000 G ng lakas bago pumasok sa Dragon Nest. Sa sandaling ito, ikan-away ni Xiaoya ang kanyang mga kamay at paa, sinasabing, gusto ko ring sumama kay senior brother. Agad na binigyan siya ni Fuing ng isang batok. Pumunta ka sa kung saan malamig. Akala mo ba ang panganib sa Dragon Nest ay ang 10 labi lang para makuha ang mga natural treasures? Ang mga cultivators mula sa mga pangunahing sects ay magpapatayan din. Ang pagpasok sa iyong kasalukuyang lakas ay magiging pabigat lamang. Nag-isip sandali si Dit Ian at sinabi, paano ito? Kung talagang magkakaroon si Xiao Yun ng 700,000 G ng lakas bago pumasok sa Dragon Nest, kung gayon papayagan kung sumama si Xiaoya sa kanya. Nang makita ito, agad na nagiyawan si Xiaoya. Salamat, Grand Elder, sa pagtupad ng aking kahilingan. Sa sandaling ito, sa main hall ni Ti, matandang immortal, kumuha si Tiny ng 3 ginintoang pills. Agad na naglaway si Xiaoya. Alagad, ito ay insight pill na pinuko, gumugugol ng di mabilang na natural treasures. Makakatulong ito sa iyo na makapasok sa Extreme Body Refinement Realm sa loob ng 1 buwan at makapasok sa Realm of the First Forbidden Domain sa loob ng 1 taon. Dahil doon, ibinigay ni Chani ang 3 ginintoang pill sa kanyang kamay kay Chu Jingsha. Tinanggap ni Chu Jingsha ang mga ginintoang pills gamit ang 2 kamay, ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Lubos na nagpapasalamat ang alagad sa Master. Sa sandaling makapasok ang aking alagad sa True Dragon's Nest, siguradong makakakuha siya ng isang holy medicine na makakatulong sa master mong ito na maging isang saint. Nakangiti si Chani. Sige, lumayas ka na at mag-cultivate. Kailangan ko pa ring pinuhin ang isang battle armor at blade para sa iyo upang mapalakas ang iyong combat power. Maraming salamat, Master. Labis na naantig si Chu Jingsha at agad na yumuko ng may paggalang habang papalabas ng main hall. Pinanood siyang umalis, nawala ang ngiti sa mukha ni Chani nang mas mabilis kaysa sa pagsasabi mo ng Spirit Stone. Ang lingkod na si Chen Chu sa tabi niya ay nagsabi, Master, hindi ba ang pagpapakain sa Young Master ng 3 enlightenment pills na iyon ay makakapigil sa kanyang paglaki? At sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagpapadala sa kanya sa True Dragon's Nest ay halos isang death wish. Ngumisi si Tian Yi. Kung mamamatay siya, mamamatay siya. Mapapalitan ang mga alagad, ngunit kung makakabalik siya ng isang holy medicine mula sa True Dragon's Nest para sa akin, ang gantimpalang iyon ay nagkakahalaga ng 10,000 beses kaysa sa kanyang kinabukasan. Hindi ako ang tanggang si Dit Ian, na mamamatay na sa loob ng 100 taon at nagpakahirap pa rin para sa kanyang alagad. Samantala, malapit sa Spirit Lake malapit sa Defang Peak, tamad na nakahiga si Xiao Yun sa isang upuan na may pamimingwit, matiyagang naghihintay ng huli. Tulong, Senior Brother, iligtas mo ako. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ni Lin Xiaoya mula sa malapit.
Sumulyap si Xiao Yun upang makita si Lin Xiaoya na nakababad sa isang medicinal concoction habang si Fuing ay pumipitik ng latigo. Ang bawat latigo ay puno ng sakit. Aray! 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 Tinutulungan lang ni Fuing si Xiaoya na patatagin ang kanyang katawan. Pinilit niyang pakainin si Xiaoya ng maraming spirit pills at elixir, at ngayon ay tinutulungan lang niya itong pinuhin ang lahat ng medicinal power na iyon. Hindi napigilan ni Xiao Yun na huminga ng malalim at nagmamadaling lumingon upang i-activate ang isa pang round of enlightenment. Hindi siya papayag na latiguhin ng ganoon ni Ditian. Nang pumasok si Xiao Yun sa state of enlightenment, mabilis niyang naintindihan ang pangalawang combat skill, ang Tai Chi Divine Palm. Si Xiaoya, na nagtitiis ng sakit, ay nagtatanong ng may pagtataka. Ano ang ginagawa ni Senior Brother? Nagulat na sinabi ni Fuing. Young Master ay naglilink ng pangalawang combat skill. Tingnan ang Tai Chi diagram na bumabalot sa kanya. Ibig sabihin, nalinang na niya ang Tai Chi Divine Palm sa perfection. Gusto na ni Lin Xiaoya na sumubsob sa lupa noon din. Narito siya na nilalatigo ng halos mamatay ng kanyang master. Hindi man lang malapit sa pag-abot sa rurok ng body tempering, ngunit ang Senior Brother ay casual na nagmaster ng isang super combat skill, na nagdaragdag ng 10,000 pounds ng lakas. Ang paghahambing ng mga tao ay tunay na nakakainis. Agad na tiningnan ni Fuing si Xiaoya, itinaas ang kanyang latigo. Xiaoya, ito ang pagkakaiba ng mga mortal at mga geniuses. Kung gusto mong makasabay sa Young Master, kailangan mong patuloy na magdusa. Gumawa si Lin Xiaoya ng isang kaawa-awang mukha habang isang mas kaawa-awang sigaw ang umalangaw sa hangin at sa tabi ng lawa. Patuloy na walang pakialam na namimingwit si Xiao Yun. Na-master ang isa pang super combat skill. Ngayon marahil ay mayroon akong 300,000 pounds ng lakas. Dapat akong humanap ng oras upang pumunta sa Stone Tablet at subukan ang aking Enlightenment Hall. Hay! Iba talaga kapag may system. Napakadali ng cultivation. Napaka-chill ng buhay. Lalo pang lumakas ang iyak ni Xiaoya. Tulong, Senior Brother. Ayoko nang pumunta sa True Dragon's Nest. Master, pakiusap, tumigil na kayo. Umiling si Xiao Yun. Ito ang tadhana ng walang system. Isang linggo makalipas, ganap na napapalibutan ang Star Spirit Cliff Stone Tablet. Galit na sinuntok ni Chu Jingxia ang Stone Tablet at sa isang nakakabingi na ingay, inilabas ng Stone Tablet ang numerong 170,000 na nagpapahiwatig na naabot ni Chu Jingxia ang peak of body tempering. Nagmalaki siya, ang mga enlightenment pills ay tunay na epektibo. Ang mga tao sa ibaba ay umaawit din ng mga papuri. Tunay siyang isang genius na may hindi kapani-paniwalang talent. Naabot ang peak of body tempering sa loob lamang ng isang linggo. Biglang, isang boses ang umalangaw-ngaw. Kaya, ano kung naabot mo na ang peak of body tempering? Ano ang maganda doon? Naabot na iyan ng aking Senior Brother matagal na. Lumingon si Chu Jingxiao, agad na nanlamig ang kanyang ngiti. Nakita niya si Xiao Yun na tila walang kibo, nang itim ang mukha, at nagngalit ang mga ngipin. Walang kinalaman ang lakas ni Xiao Yun sa akin. Gaano kalakas ka, bata? 60 o 70,000. Huwag kang magpahiya dito. Galit na huminga ng malalim si Xiaoya. Kaya ano kung naabot mo na ang peak of body tempering? Ano ang kahanga-hanga doon? Naabot ko na rin iyan. Panuurin mo ito. Mabilis siyang sumugod at sinuntok ang harap ng Stone Tablet. Agad na sumabog ang Stone Tablet sa isang nakasisilaw na liwanag. Isang gintong liwanag ang nagpakita ng isang serye ng mga numero, 170,000. Naabot din ni Lin Xiaoya ang peak of body tempering. Kailan pa naging ganito kadali ang pag-abot sa peak of body tempering na naglalabasan sila ng sunod-sunod? Maaari bang ang ating Chaos Holy Land ay muling babangon? Hindi sila pinansin ni Lin Xiaoya at sumigaw kay Xiao Yun. Ikaw naman ang magpakitang gilas, Senior Brother. Ang Chaos Holy Land ay matagal ng lugmok, ngunit 3 tao ang nakarating sa peak of body tempering sa loob lamang ng isang linggo. Agad na umalangaw ang sigaw ng mga tao. Napakadali bang abutin ang peak of body tempering? Madali, my ass. Bukod sa 3 iyon, mayroon pa bang nakarating sa 90,000 pounds? Sabik na tumingin ang lahat kay Xiao Yun, nagtataka kung gaano kalaki ang lakas ng halimaw na ito. Nakita nila si Xiao Yun na dahan daw ang itinaas ang kanyang kamay, casual na naghagis ng isang malakas na suntok.
Hindi man lang siya gumalaw ng kalamnan, ngunit ang stone tablet ay nagpakita ng nakakagulat na 300,000 pounds. Muling sumigaw ang mga tao. Nakakatakot. Nakapasok na siya sa pangalawang realm of forbidden power. Ang bilis ng palekpak ay hindi man lang makasabay sa bilis ng kanyang pag-level up. Nagngalit ang mga ngipin ni Chu Jingyun sa galit, hindi inaasahan na siya ang mapapahiya. Pagkatapos bumalik mula sa Star Spirit Cliff, biglang sinabi ni Fuing kay Xiaoyun, binibigyan ka ni Master ng lahat ng uri ng treasures. Nag-conjure si Fuing ng isang formation, at isang sinaunang itim na blade ang dahan-daang lumitaw sa harap ni Xiaoyun. Hindi napigilan ni Xiaoyun na magtanong ng may pagtataka. Hindi matalim ang blade na ito. May silbi ba ito? Nilapitan siya ni Ditian at sinabi, sino ang nagsabing kailangan ng matalim na blade para makapatay? Matatalim ba ang kamao? Kapag ginamit mo ang 9 Revolutions Overlord's Fist, makakapatay ka ng isang normal na body temperament cultivator sa isang suntok. Kaya, kailangan lang ng blade na maging matibay. Ang tunay na pagpatay ay hindi tungkol sa matalim na blade, kundi ang iyong lakas. Ngumisi si Xiaoyun at tinanggap ang itim na blade. Salamat, Master. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya. Shit, gaano kabigat ito? Tandaan, mayroon siyang 300,000 pounds ng lakas, ngunit hindi niya man lang may angat ang itim na blade na ito. Hindi napigilan ni Fuing na bumungisnis. Young Master, ang itim na blade na ito ang ginamit ni Master sa Chi Refinang at Divine Bridge Realms. May timbang itong 360,000 pow. Nang marinig iyon ni Xiaoyun, napangiwi ang kanyang bibig. Kung tumama ang atake na ito ng Sable, kahit ang isang nasa peak of body refinement ay madudurog. Ngunit ang Sable na ito na napakabigat, hindi niya pa rin may angat. Tumawa si Ditian. Aking alagad, kapag mayroon ka ng 700,000 unit ng lakas, marahil ay kaya mo nang gamitin ang itim na Sable na ito. Samantala, sa loob ng Taichu Holy Land, ang mga elders at grand elders ay nagtipon sa Sacred Hall. Nag-report sa Holy Master, nagpadala ng balita ang Chaotic Holy Land na tumunog ang Chaos Bell ng 9 na beses sa loob ng kanilang hall. Nang marinig ito, agad na nagsimulang mag-usap ang lahat. Nag-alinlangan ang Holy Master ng Taichu Holy Land at sinabi, hindi pa nagtatagal. Binuksan nila ang kanilang bundok para tumanggap ng mga alagad. Maaari bang may lumitaw na uri ng monstrous talent? Nag-usap ang mga Grand Elders, ang Chaos Bell ay hindi tumunog ng 9 na beses sa loob ng maraming taon. Ang taong ito ay magiging isang malaking kalaban ng ating Taichu Holy Land. Sa hinaharap, kailangan tayong maging mapagbantay. Inutusan ng Holy Master si Elder Wei Yang Hui, kumuha ka ng 2 alagad upang imbestigahan ang taong ito at mag-report. Mag-aayos kami noon. Yumuko si Wei Yang Hui at tinanggap ang utos ng Holy Master, ngunit may iba siyang intensyon. Ditian, noon, sinupil mo ako at pinahiya. Sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin ko ang iyong alagad para magdusa ka sa buong buhay mo. Haha, ilang araw makalipas, 3 hindi inaasahang bisita ang dumating sa Chaotic Holy Land. Wanyangwi ng Taichu Holy Land narito upang isakatuparan ang utos ng Holy Master upang magbigay galang sa Chaotic Holy Land. Sa sandaling ito, isang figure na parang Diyos o demonyo ang lumakad sa hangin. Ay, si Daistan, matagal na tayong hindi nagkita. Ang iyong tindig ay kahanga-hanga pa rin. Ang dumating ay si Chani. Nagpadala lamang ang Chaotic Holy Land ng isang Grand Elder, si Chani rin. Ang kanyang half-step celestial realm cultivation. Kaya, si Daoist Chani. Sa pagtingin sa iyong aura, natatakot ako na ang iyong cultivation ay nakarating na sa half-step celestial realm. Tunay, binabati kita. Gaya ng inaasahan mula sa pangalawang Grand Elder ng Chaotic Holy Land, bahagyang napangiti ang mga labi ni Chani. Masyado mo akong binibigyan ng puri, Daist. Samantala, ang maliit na alagad sa likod ni Wayang Hui ay bamulong. Ang pangalawang Grand Elder ay isa lamang half-step celestial realm cultivator. Hindi man lang siya makakapasok sa top 10 sa ating Taichu Holy Land. Ang Chaotic Holy Land ay tunay na bumaba. Bagamat napakahina ng kanyang boses, agad na narinig ito ng mga powerhouses tulad ni Chani at Wanyang Hui, na naging dahilan upang mangitim ang ekspresyon ni Chani. Nagpanggap si Wanyang Hui na pinagalitan, katahimikan. Daoist Chani.
Ang maliit na alagad na ito ay bata at hindi nakakaunawa ng mga bagay. Pakiusap, huwag kang magalit. Nanatiling tahimik si Chani, kinawayan sila upang pumasok. Ayos lang. Ayos lang. Inosente ang mga bata. Paano kung pumasok tayo at salubungin? Muna ang Holy Master, ngunit sa kanyang puso, siya ay nagagalit. Ang matandang geezer na iyon. Magkukulong ako pagbalik ko. Hindi ako lalabas hanggat hindi ako nakakarating sa Celestial Realm. Sa oras na ito, si Wan Yang ay naihatid na sa main hall. Sinabi niya na dumating siya sa dalawang dahilan. Una, upang imbitahan ang Chaotic Holy Land na lumahok sa True Dragon Nest event sa susunod na taon. At pangalawa, upang magdala ng 2 juniors upang matuto mula sa mga natitirang alagad ng inyong iginagalang na sekta. Narinig ko na nakatuklas kayo ng magandang sidlang ngayong taon. Sana hindi ito matalo ng masyadong mabilis. Hindi yun magiging masaya. Agad na nagalit ang lahat. Wan Yang, masyado kang mayabang. Narito ka ba para maging bastos? Akala mo ba takot kami sa Chaotic Holy Land? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.